Sa MILF, My Intimate Love and Fantasies. Sa ating episode na pinamagatang, kapag nagkapatong-patong ang problema, umungol ka lang. Oh! May kwento ako. Isa akong babae. Share ko lang ang karanasan ko sa isang AFAM. Foreigner ito. Maraming beses na kasi akong naloko sa pag-ibig sa aking sariling kalahi. Ay. At least kapag sa AFAM, lokohin man niya ako, may sustento naman ako. May nakilala akong American sa isang website. At nung naging kami, nag-decide siya na pumunta dito sa Pilipinas para magkita kami. Oy, kita lang! Dadalhin niya daw ako sa Amerika. At syempre, habang andito siya sa Pilipinas, nag-tour kami sa mga magagandang beaches, party sa mga bar all night long, yugyugan hanggang sa aming tinutuluyan. Ganap na ganap ang payugyog. At sabi niya sa akin, ito na nga ang pinakamasayang nangyari sa buhay niya, ang makilala ako. Kaya nakakaisang linggo pa lang siya na nagbabakasyon sa Pilipinas. Niyaya niya na ako na magpakasal. Kaya nagpakasal kami at nabuntis ako. Nabiyayaan kami ng baby girl. Galing ng Amerika, ginagawa na nga ni Papa AFAM na Cubao ang Pilipinas. Hanggang sa nag 1-year-old na si baby. Hindi na napapadalas ang pagpunta ni Papa AFAM. Dahil imbes na pumunta sa Pinas, ipapadala niya na lang daw bilang sustento para kay baby. Hindi pa kasi napaprocess ang visa ko pa Amerika dahil sa nanganak ako. Tapos, may nag-chat sa akin na isang girl. Mula daw siya sa Indonesia. Tinanong ako kung ano ko daw ba si Papa AFAM. Sinabi ko, asawa ko siya. Wow, with conviction. At sabi ng Indonesian girl, asawa ko rin siya. Ha? Nagulat ako, nawindang ako sa nalaman ko. Hindi nga ako naniniwala pero pinakita niya pa ang kopya ng marriage certificate nila. Nagpakasal sila sa Indonesia pagkatapos kong manganak. Kaya naman, layuan ko na daw si Papa AFAM. Gumuho talaga ang mundo ko sa nalaman ko. Kaya pala hindi na umuuwi sa akin si Papa AFAM dahil iba na ang inuuwian niya. Nagtiis pa nga ako ng 3 buwan para lang hindi maputol ang sustento. Naku, nagigigil ako. May gusto ko talaga ang putulin sa kanya eh. Nagre-request pa siya na mag-send daw ako ng mga alindog pictures ko. Siyempre, dahil namimiss niya na daw ang kaseksihan ko, ang mga chururut-barurut-jurut-jurut namin. Tapos, napapasabi pa rin ako ng I love you with ungol-ungol na kasama pa. Kahit nandidiri na ako. Tiniis ko para sa anak namin na maliit pa. Nagpatong-patong na ang problema ko. At nung nakahanap na ako ng trabaho, nagkalakas loob na ako. Nakipaghiwalay na ako kay Papa AFAM. At nakabuelo na ako sa buhay at tinutuloy-tuloy ko na ngayon ang laban ng buhay.
At yan ang ating kwentong MILF My Intimate Love and Fantasy sa ating episode na pinamagatan. Kapag nagkapatong-patong na ang problema, umungol ka lang. Ayan. At sa mga yes pa rin natin na nakikinig, ay nako, nakaka-sad for you, MILF body sender ha. Pero sabi mo pa nga, nung una pa lang, sabi nga, kapag nagka-affirm ka, okay lang sa'yo, nalokohin ka, basta may sustento. No, sa'yo na mismo nang galing yan. Pero yes pa rin, sa mga kahit AFAM, kahit Pinoy, kahit sino man ang nakasakit sa'yo, kapag sinaktan ka, patawarin mo. Iniwan ka, hayaan mo. Niloko ka, palitan mo! O, diba? Maging matapang ka, not for the sake of others, pero maging matapang ka para sa sarili mo. I-let go mo na lang yung lalaking yon, yung papa-afam na yon na pinangakuan ka ng visa, nawala ng visa, tapos nagpakasal sa ibang bansa. Hindi mo na nakikita at hindi niya na rin deserve ang mga paalindog pictures mo. Huwag ka na magpadala sa kanya, ha? Padala na lang kamo siya ng transfer para sa mga mga kailangan ng baby ninyo, ha? Di niya deserve ang value mo. 'Di ba? At alam mo, ang isang babae na naging ina, nagiging matapang, nagkakaroon siya ng lakas ng loob, may pinaguhugutan na siya nagiging palaban, at nararamdaman ko yun sa iyo. At believe nga ako sa mga ina na ginagamit yung Facebook hindi para manlalaki. Ginagamit yung Facebook para magtinda ng kung ano-ano. 'Di ba? May mga kailangan na mga second hand na ibenta. Benta mo yan. Go, go, go. Nagpapaganda sa online selling. Hindi ba? Nagpapaganda para sa ikabubuti ng buhay niya. 'Di ba? Hindi para sa ibang bagay. May purpose na talaga ang iyong buhay. Kaya sa mga yes pa rin natin, para sa laban ng buhay, go, go, go. Sige lang, trabaho lang ng trabaho, kayod ng kayod hanggang sa tayo ay maging nyog. Ayan. Mga yes pa rin, maraming salamat sa pakikituto. Kasama pa rin si Maria Morena, at batiin ko lang ang mga nakatutok sa atin. Hello naman kay Alfred Marcelino. At pati na rin sa mga taga Valenzuela City na nakatutok sa atin. Pati na rin si Kylie Baroa, pinapa-shoutout si... Ay, Gabi Boy. Hoy, Gabi Boy daw. Tuloy-tuloy pa rin ang pakikitutok dito lang sa 11.1 Yes FM. But I still can't forget it. 101.1 Yes FM.